Mga kapuso, maki-update tayo sa magiging lagay ng panahong idudulot ng dalawang bagyo at habagat. Iati dyan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat Emil, mga kapuso. Dalawang bagyo na nga po ang humahatak at pinalalakas ang hanging habagat. Yan po yung bagyong Dante, dito po yan sa may silangan, dito po sa may bandang itaas. At bagyong Emong naman, dito po yan sa kanlurang bahagi po ng bansa. Huling namataan ng bagyong Dante, 835 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay po ang lakas ng hangin na abot, 65 kilometers per hour at yung pagbugso po niyan, 80 kilometers per hour. North-northwest po yung galaw nito, sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Sa forecast track po ng Pag-asa, kikilos po ito pa northwest sa mga susunod na oras patungo po dito sa may Ryukyu Islands at East China Sea. Posibleng bukas po ng hapon o gabi ay makalabas na po yan sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Emong naman, huling nakita ng Pag-asa, 150 kilometers, kanluran po yan ng Lawag City dito po sa may Ilocos Norte. Pa-southwest po o pababa po yung paggalaw nito pakanluran. So yun po, no, pa-southwest pababa pakanluran dito at sa bilis po ito na 20 kilometers per hour. Dahil malapit po yan sa Northern Luzon, nakataas na po ang signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northern at western portions ng Pangasinan, Apayao, Abra at ganun din sa Benguet. So dito po mararanasan yung malakas na bugso ng hangin na may kasamang mga pag-ulan. May gale warning naman at delikado pong pumalaot dito po yan sa western seaboards ng Northern Luzon. Ayon po sa Pag-asa, magpapatuloy pa southwest po na galaw nito po nga bagyong Emong. Dito yan sa may West Philippine Sea ngayong gabi hanggang bukas po yan. Pero magbabago po yung direksyon niyan dahil po sa interaksyon nito sa bagyong Dante. So iikot po yan, ito pong bagyong Emong at kikilos naman po pa northeast. So kung sa mga nakalipas po na oras, ayan po ay pa southwest, babalik po yan dito sa may atin at posible pong mag-landfall. Dito yan sa may Ilocos Sur, di kaya naman po sa may La Union or Pangasinan area bukas po ng gabi o Biyernes po ng umaga. Ayon po sa Pag-asa, pwedeng sa weekend pa ito lumabas sa Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa Pag-asa, meron din pong tinatawag na Fujiwara effect dito po sa dalawang bagyo. So nagkakaroon po ng interaksyon ito pong bagyong Emong at bagyong Dante. Pero dito po, mas malakas po yung hatak nitong bagyong Dante. Kaya po yung pagkilos nito pong bagyong Emong, yung naiimpluwensyahan. Patuloy po na palalakasin ng dalawang bagyo yung hanging habagat na magdudulot pa rin na maulang panahon sa malaking bahagi po ng Pilipinas. Base po sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan pa rin ngayong gabi at yung mga matitinding buhos po ng ulan, mararanasan po yan dito sa may Ilocos Region at pati na rin sa may Cordillera. May mga pag-ulan din po sa iba pang bahagi po yan ng Northern at ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, ganun din dito sa Mindoro Provinces, ilang bahagi po ng Palawan at ganun din sa Bicol Region. Magtutuloy-tuloy pa rin po ang mga pag-ulan bukas po ng umaga sa ilang bahagi po yan ng Ilocos Region, pati po dito sa may Central and Southern Luzon. So nakikita po natin may mga heavy to intense pa rin na mga pag-ulan kaya posible pa rin ang mga pagbaha o landslide. Halos buong Luzon na po ang uulanin pagsapit po ng hapon. Ayan po malalakas at malawakan po yan lalong-lalo na dito sa may Northern and Central Luzon at pati na rin po sa western sections po yan ng Central and Southern Luzon. May mga pabugso-bugsong ulan din po dito sa Metro Manila bukas po ng umaga at magtutuloy-tuloy po yan sa hapon at pati na rin po sa gabi. Kaya doble ingat mga kapuso. Posible rin pong ulanin ang Visayas, ganoon din po ang Mindanao. Umaga bukas may mga pag-ulan po dito sa Panay Island at Negros Island Region, ganoon din sa may Zamboanga Peninsula. Halos ganyan din po sa hapon pero may mga pag-ulan na rin dito po yan sa may Central at Eastern Visayas, pati na rin po sa ilang bahagi ng Mindanao. Meron din po tayong nakikita mga malalakas na ulan, lalo na po sa Panay Island at pati na rin sa may Zamboanga Peninsula. Bukod po dito sa habagat at ganun din sa dalawang bagyo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility, meron ding sama ng panahon dito po yan sa labas ng PAR at mataas din po ang tsansa nito na maging bagyo. Pero ayon po sa Pag-asa, pahilaga o paakyat naman po yung galaw nito at hindi naman tutumbukin ang Pilipinas. Pero posible pa pong magkaroon ng pagbabago kaya tutok lang po kayo sa updates. Yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.